Medyo mainit to, guys. Mainit-init pa to, actually. Oo, medyo kinakabahan ng mga DDFs dito sa pag-uusapan natin ngayon. Oo. Plot twist. Oo, plot twist, guys. Parang Squid Games. Plot twist. May plot twist dito sa usapan ng impeachment, guys. Oo, ang tindi nito. Mukhang ikasasama ito ng loob ng mga DDFs. Hindi ko lang alam kung ikasasama ng loob ng INC. O, balik tayo sa lagyan natin ng konteksto. Ayun, by the way, dagdag sa plot twist. Dagdag sa plot twist. Sumagot ang spokesperson ng INC sa sinabi ni Juan Ponce Enrile. Sumagot. Oo. Hindi ko alam kung nabasa niya na, pero sumagot yung spokesperson ng INC. Dahil sa comment ni Enrile kahapon. Context ulit. For context, eto ho kasing naganap. So kahapon, may pinost etong si Manong Johnny. Oo, si Juan Ponce Enrile. May pinost siya tungkol sa impeachment. Basically, ang sinasabi niya, basahin na lang natin. Oo, ito kasi yung sinasabi niya. Babala ni Enrile pag sinunod ang logic ng INC ukol sa impeachment, it is a very detrimental precedent. Oo. Ano yung detrimental sa Tagalog? Sa Tagalog, ang lalim kasing English. Detrimental. Hindi kapakipakinabang. Nakasisira. Yun ang detrimental. Nakasisira. So, medyo mabigat talaga yung binitawang salita na yan ni Manong Johnny, guys. Medyo mabigat talaga yan. Kung tutuusin, kung medyo hindi kalmado, kung medyo hindi kalmado yung kausap ni Manong Johnny dyan, baka mainsulto. Baka mainsulto. Bakit magiging nakasisirang president? Bakit? Kasi ang hina-highlight po kasi ni Manong Johnny, simple lang, rule of law. Sundin natin ang rule of law. Hindi pwedeng may na-file na impeachment case tapos wala lang. Hindi ho pwedeng ganon. Hindi ho pwedeng may naisa lang na impeachment case tapos hindi papansinin for the sake of peace. Yun kasi yun yung sinasabi na logic ni Manong Johnny. Yun yung sinasabing logic ni Manong Johnny. Sundin natin yung rule of law. May batas naman tungkol sa impeachment. May batas naman. Sundin natin yung batas. Yun lang naman. Oo, yun lang naman ang sinabi ni Manong Johnny. Pero, medyo mabibigat kasi yung mabilitawan niyang salita Oo, hindi magaan sa tenga. Oo, medyo real talk kasi na real talk talaga niya yung pamunuan ng INC doon sa kanyang statement. So, eto sumagot pala yung INC kanina. Yung spokesperson. I'm not sure, kung spokes ng INC nagsalita, malamang sa malamang pamunuan na rin ng INC yun. Eto sabi ng pamunuan ng INC. Yan. Sabi niya, kapatid Edwin Zabala. Yan. On the House of Representatives probes into the alleged misuse of VP Sara Duterte's confidential funds January 15, 2025. Ang sabi niya, kung ano yung sinasabi ng batas, sige. Bakit naman hindi? Pwede ba ako mag-comment na hindi ma-offend itong mga kaibigan nating taga-INC? Okay lang ba? With all due respect, hindi po kasi optional yung batas Hindi ko kasi optional 'yun. Oo. Hindi pwedeng sabihin yung bakit naman hindi. Oo. Hindi kasi optional 'yun Hindi siya suggestion, definitely. When we talk about the law, it's not a suggestion. It is actually a command. Ito ngayon ito yung meat ng kanyang sinabi. Pero kung hindi nasusunod yung sinasabi ng batas, sana, yung mga nakakaintindi, step back. Baka nalalabag na natin na hindi natin namamalayan. Ayun. O baka yun talaga yung meat of the matter. Ngayon, mga Kojero, ang tanong kasi dyan, meron po bang nalalabag? As far as the impeachment is concerned, submissions pa lang ang meron. Filing pa lang ng impeachment
ng articles of impeachment. Nag-uumpisa pa lang tayo, wala pa tayo sa gitna. Wala pa tayo sa gitna. Nag-uumpisa pa lang tayo. I'm trying to figure out ano kaya yung ibig sabihin dito ni spokesperson ng INC. Ano yung kaya, sana sinabi niya, ano kaya yung mga batas na nakarating sa kanila na nalalabag daw. Pero so far, ito lang yung response. Kung gusto talaga nating sundin yung batas, kasi hindi naman talaga suggestion ng batas, kung sinusunod talaga natin yung batas, as in by the letter ng Constitution, dapat gumugulong na yung impeachment ngayon, as early as now. Dapat dama na yung impeachment proceedings. Sinasabi nila, iniintay lang daw yung fourth impeachment complaint. I beg to disagree. Wala silang iniintay. Delaying tactics yan. Kahit sabihin po yan ng kahit sabihin to ng INC na hindi dito delaying tactics, INC ng House of Representatives. Na hindi ito delaying tactics, etc. I guess the Filipino people, tayo mga Pilipino, nakikita natin na yun talaga. May delaying tactics talaga. So, kung susundin talaga natin yung rule of law, dapat naman na natin yung impeachment ngayon. Ito, may suggestion dito. Ito sabi ni Sotero Constantino, ayan yung mga gusto ko nagbibigay kayo ng ng sarili nyong kwento. Game. Ang sabi niya, ang batas nga dapat tama. COA dapat ang mag-audit, hindi Quadcom. Fiscal Korte dapat, yan ang batas. Okay. Talaga? Sigurado ka, yan lang ang batas? Kung yan lang ang batas, di sana hindi nag-aaral ng 4 na taon ng mga abogado at hindi nagre-review ng 1 taon para mag-bar ng 3 araw sa isa sa mga pinakamahirap na exam sa buong Pilipinas. Hindi lang yan ang batas. Unang-una, may mga kapangyarihan ng ating Kongreso. Una, isa sa mga kapangyarihan ng Kongreso is power of the purse. Kapangyarihan ng Kongreso, nasa kapangyarihan ng Kongreso ang alamin kung kanino pupunta ang budget na galing sa ating National Treasury. Anda pa ba siya? Sana nandito pa siya para naririnig niya yung mga sinasabi ko. Kasi minsan magko-comment lang dyan, sabay lalayas. Ganun. Yun yung isa sa mga kapangyarihan ng Kongreso. Kaakibat po doon o kasama po ng power of the purse ay ang oversight function. Ang oversight function ng Kongreso. Ano yung oversight function? Ang oversight function ay ang kapangyarihan ng Kongreso na i-monitor ang mga ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno. Ngayon, ano pa ang isang kapangyarihan ng Kongreso? Hearing in aid of legislation. Yung hearing in aid of legislation, kakakibat din po niyan ang oversight functions ng ating Kongreso. So, sa sinabi mo kanina, na COA lang ang dapat mag-audit. Tanungin kita, in-audit ba yung papeles ng OVP at DepEd sa House of Representatives? Diba hindi? Hindi in-audit. In fact, mga kotsero, ano nangyari? Bakit nagkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing sa House of Representatives regarding sa budget ng OVP at DepEd? Dahil nga sa COA audit. Sige, babalikan kita, Sotero. Hilig mo mag-comment Isa-isa ka lang. Anong sinabi ng COA, Sotero? This is a learning experience for you. Anong sinabi ng COA? May notice of disallowance, napakarami. Isang notice of disallowance, 75 million sa confidential funds niya noong 2022. Sa DepEd, may notice of disallowance amounting to 12 billion pesos. Notice of disallowance. O malamang sa malamang, Sotero, ang sasabihin mo sa akin, ang sabi ng COA, unmodified opinion. Oo. Walang kinalaman yun sa notice of disallowance. Ang notice of disallowance, Sotero, ang sinasabi dyan, ganire, kung ikaw ay hindi sumunod sa kung paano ginagastos ang budget, may notice of disallowance ka. Or notice of suspension, or notice of charge, whichever applies. Yan. Kaya ka ngayon, merong impeachment hearing. Kaya ka ngayon nagkaroon ng
Committee on Good Government hearing sa DepEd at OVP. Huwag kang uto-uto sa mga sinasabi ng mga DDS bubulagers. Eto pa, Sotero, since sinabi mo naman, 400 plus nga ang may CF, bakit kay VP lang ang kinalkal? Uulitin ko yung sinabi ko, Sotero. Makinig ka. Ito na, Sotero, sige, hasagutin kita. May notice of disallowance ba yung ibang ahensya? May notice of disallowance ba sa Office of the President? Wala. May notice of disallowance ba sa iba? Sotero, pasagot. Malamang sasabihin mo, hindi, mahal pa rin ang bigas, 20 pesos. Wala. Ayan, sabi ni Chopaeng, wala. Wala notice of disallowance. Bakit si Sara lang? May notice of disallowance siya eh. Sorry ka.